Ay, magandang araw sa inyong lahat. Munting kaalaman nga pala. Nako, ito po, dating general na si Romeo Pocis po. Inaresto po. Alam naman natin na pag inaresto po sa inciting to sedition, may 48,000 naman ang piyansa. Kayang-kaya naman yun, no? Pero, ano ba pinakamotibong dahilan dito kung bakit inaresto to? No? Bakit sa gitna ng sabi nila sa pagpirma ng GAA ni Mr. President, sinabay po ayon niyan po kay isang Rob Francis na businessman na sinabi niya, General Pocis arrested hours later, Marcos signed the 2026 GAA. Ang galing ng timing para may direktor. Alam nyo kasi nakakalata ng mga Pilipino Hindi na bagong bagay ito 'Di ba? Nakaraan yung may issue daw di umano allegedly dung sa pamilya ng nasa Canada ba 'yon? Hinuli siya sa Tatay Digong. Sa tuwing na lang may susulpot na balita, si Bato hinuhulihin na. Alam mo 'yon, sa tuwing may susulpot na kakaiba, may magpapalabas sila kakaiba tapos matatakasan nila 'yon. Alam mo yung kahit alam naman nila na mahuhuli sila, ang katwiran nila, siguro wala silang pakialam, ang iisipin nila, tayo naman nakaupo ngayon walang magagawa taong bayan. Yeah? Hindi nila pinaparinig yon, hindi nila pinapakita yon, pero nararamdaman natin ganun ang kanilang ginagawa. Di ba? Parang sumatotal na nararamdaman natin ganun na nangyayari. Di ba? O ngayon, dito po ay talagang dalawang general po sumabog po sa galit. No? Ito, basahin po natin to. Si General Orlando De Leon, ayan bawal na bawal ang magreklamo. Nakaw ng nakaw lang daw. Mga PI nyo, mga buhaya kayo. Alam mo, pinagmasdan ko tong itong si Pocis. Wala naman siyang wala naman siyang sinabi talaga na directly na talagang masasabing insight. Hindi ko alam para personal opinion ko ewan ko lang sa inyo. Kayo sumagot, naniniwala ba kayo na ito si Pocis ay talagang nagyaya ng inciting to rebellion, inciting to sedition at rebellion? Ilagay nyo sa baba at huwag nyo kalimutan siyempre mag-subscribe. No? Kayo, naniniwala ba kayo na itong si Pocis ay nagsalita na para makasuhan ng inciting to sedition? No? Kasi po, batay po mismo sa aking pagsusuri i-correct nyo na ako kung mali ako. Tinanong ko na naman sa internet to, no? Maikling sagot, hindi otomatikong krimen ang manawagan ng magbitiw, mag-resign ang Pangulo ng Pilipinas. Kasi nanawagan po itong si Pocis. Ano bang basa? Pocis o Pakis? Basahin na lang, basahin pagkakaintindi ko. Pocis, no? Nanawagan ito ng pag-resign kay BBM at syempre, nilait-lait niya yata yung pagkatao ni BBM, no? Pero sinasuhan siya na inciting sedition. Ayon po sa batas, pinapahintulutan ito ng sanligang batas bilang bahagi ng kalayaan ng pananalita o pamamahayag. Ayon sa konstitusyon, sa 1987 Philippines Constitution Article 3, Bill of Rights Section 4, hindi ako vlogger, hindi ako attorney, vlogger lang ako. Nagre-research lang ako. Gusto ko malaman, sagutin nyo kung tama ba tong research ko, nasa konstitusyon to. Dapat yung mga abogado kayo magseta, yung mga nasa posisyon dyan. Di ba? Ng mga sa gobyerno, tama ba? Inciting to sedition ba itong ginawa ni Romeo Pocis? Kayo sumagot. Kasi para sa akin, sa nabasa ko dito, parang hindi naman. No? Ano nakalagay? No law shall be passed abridging ba yan? The freedom of speech, of expression, or the press. Ibig sabihin, may karapatan ang mamamayan na pumuna sa gobyerno. Humingi ng pagbibitiw ng isang opisyal, magpahayag ng saloobin laban sa Pangulo. Kailan lang nagiging krimen? Nagiging kriminal lamang ito kung may kasamang elemento ng inciting to sedition kapag ang panawagan ay humihikayat ng karahasan. Andyan na yung mga nambabato, katulad ng September 21, yun, mga nanggugulo. Pag-aalsa laban sa gobyerno, ito na. Paglabag sa batas sa pamamagitan ng puwersa. Rebellion, armadong pang-aklas, may mga armas na, layunin pabagsakin ng gobyerno o gawa ng kapangyarihan, agawin ng kapangyarihan ng Estado. Mahalaga, ang simpleng pananalita gaya ng mag-resign ng Pangulo ay hindi rebellion at hindi sedition kung walang panawagan na dahas o armadong pagkilos. Legal na protektado ng konstitusyon ang panawagan ng magbitiw ng Pangulo. Hindi ito krimen kung mapayapa at walang dahas.
Diba? Naging krimen lang kapag ang tahasang udyok ay karahasan o armadong pag-aalsa. O, kita niyo yan, ha? Kayo na humusga dyan. Tanong, pero kung hinihikayat niya ang ibang tao na mag-resign ng Pangulo, ganun pa rin ba yon ang tanong? Ito sagot. Oo, pareho pa rin ang sagot. Hindi pa rin krimen ang panghihikayat sa ibang tao na manawagan ng suporta sa pag-resign ng Pangulo kung ito ay mapayapa at legal. Di ba? Bakit hindi krimen? Protektado pa rin ito ng kalayaan sa pananalita, pagpapahayag at mapayapang pagtitipon sa ilalim ng 1987 Constitution. Pinapayagan ang pag-oorganisa ng tao para humiling ng pagbibitiw ng Pangulo. Pagpapirma ng petisyon, rally at demonstrasyon na mapayapa. Panawagan sa social media, talumpati na walang dahas. Yung mga abogado dyan, lalo na yung mga nagigitarang abogado yon, kuno, pero abogado naman talaga, pero utak hindi pang abogado, no? Yung isa dyan, at dami nagsasabi rin na yung ginawa daw nito ni inciting to sedition. Ngayon, kayo na humusga kung talagang inciting to sedition ang ginawa niya. No? Panoorin po natin ito mismo siya. Ang panawagan niya po, ito, tignan natin panawagan niya, kung talagang, kayo na po humatol, ayoko humatol Andali po. Eto na. Ang ating Pangulong, yung tambay nagsasabi, hindi na karapat dapat maging Pangulo ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Sir, kanina meron din po kayo nabanggit about Sir Bronner. Pwedeng, Yes. Dahil nga hindi na karapat dapat ang ating Pangulo ay napatunayan magnanakaw at saka bangag, drug addict. Hindi siya pwedeng maging Commander-in-Chief ng Armed Forces of the Philippines. Paniniwala niya, opinion niya yan. Kaya tayo, ang mga taong bayan na nananawagan, ang Chief of Staff, sumama sa sigaw ng tao, pakinggan ang bilay ng tao na mag-withdraw siya ng support kay Chief of Staff, kay President Ferdinand Marcos. Ang sabi niya, si Bronner daw, magbitiw ng loyal kay BBM. Ito pa, ang sigaw niya, panoorin nyo. Ito kasi sinasabi ng mga abogado at ng ibang abogado na ang ginawa daw nito inciting to sedition. Ngayon, naganap ako sa constitution natin ng batas, sinasabi parang hindi naman. Pero ayoko pa rin maghatol, kayo na humatol kung ito ba ay inciting to sedition ginawa niya to, pakinggan nyo. At di ko alam kung iba pa pero ito yung tinuturo nilang video kung saan, ito daw yung video na yon. Romeo Bronner, Chief of Staff, Armed Forces of the Philippines, at sa lahat ng mga kasundaluhan, General Milencio Nartates Jr., Chief Philippine National Police, at sa lahat ng kapulisan, malinaw na malinaw, nagtatangis ang langit. Narinig natin, nakita natin na ang ating Commander-in-Chief ay hindi karapat-dapat dahil siya ay magnanakaw at siya ay bangag. Kaya ang taong bayan, pakinggan ninyo ang kanyang sinisigaw. Pakinggan ninyo ang mga taong bayan, ang sinasabi ng taong bayan. Kayo ay kampihan ang taong bayan para sa laban na ito. Mag-resign, umalis na ang ating presidente, mag-withdraw ng support ang Armed Forces of the Philippines at National Police sa isang Commander-in-Chief na bangag at magnanakaw. O yun sabi natin, basa natin kanina, hindi naman siya nanggugulo Sumisigaw siya siguro. Siguro normal sa isang tao yon na sumisigaw. Dahil para marinig mo. O yung siguro naman, kung tao ka, tao rin ako, mas maiintindihan mo ba't ako sumisigaw. Magkakaintindihan tayo, no? Eto, pakisagot niya sa lahat ng sinabi niya, na dito ay sinasabi niya na pag-resign na ang Pangulo. Batay sa binasa natin kanina, kayo sumagot kung ito ay inciting to sedition. No? Kasi ang dami na talagang, ito, basahin pa natin, no? Sa mga iba pang payag. Sinasabi nila kasi na pumirma nga si Pangulo pumirma dito si Pangulo na ngayon ng yung GAA ng budget. Ang masama daw nito, meron naman daw budget ang flood control. No? Kaya napaisip ako bigla. Andiyan si Soto sa likod niya, napirma. Andiyan yung Senate President, doon yung mga gabinete niya ata, napirma siya. Doon si Recto, napirma siya.
Ito yung ginawang sabi ng iba na kaya daw hinuli si Romeo Pocis dahil pipirma ito kasi para palusutin lang to, para wala magalit sa kanya, para hindi siya, para diversion tactics niya, ika nga. Yun ang sabi ng iba, hindi ako may sabi niyan. O ngayon, naniniwala tuloy ako, naglaro sa isipan ko laro lang sa isipan ko to sorry ako na naman to Kung pumirma ka pala ngayon ng 2026 budget, tanong ko, sino pumirma ng 2025 budget? Alam niyo bakit? Nagkakagulo ngayon ang mga vlogger mo ni BBM na sinasabi niya lahat daw ito wala na kurakot ang administrasyon. Kaya daw sinasabi ni Marcos na mahiya naman kayo, ang tinutukoy daw no si Duterte, yung mga gabinete natin ni Duterte. Wow, talaga lang. Ang tanong ko ngayon, sino ba pumirma ng 2025 budget? Kung si Duterte, Pangulong Duterte ang pumirma ng 2025 budget, promise, babatikusin ko si Duterte. Pero bagay na imposible yun. Hindi siya makapirma dahil wala na siya, hindi siya presidente. Kaya kayo gusto kong sumagot, sino pumirma ng 2025 budget? Kung sa 2026 budget siya pala pumirma, pinakita niya pa yan, may pirma. Sa 2025, sino? So kung pumirma pala sa 25 budget, tapos wala siyang kinalaman sa korupsyon na to, hindi naman siya sinisisi. Wala naman siya, ligtas naman siya, okay na siya. Alam problema? Yung pinost ni Mike Defensor. Ano ba yung post ni Mike Defensor? Na nakulong na si Pocis, ang dami ng kakasuhan, pero yung mga pinangalan ng congressman, pati yung Pangandaman, Olivar, Bersamin, sino ba? Si Bonoan, wala. Ni patawag, ni kwento, wala. Di ba? Yan ang gusto kong i-connect. Di ba? Kaya, ang teorya ko, kung siya pala pumirma ng 2026 budget, 2025, ikaw din. Mali yung sinasabi ng mga vlogger ni BBM na ang korupsyon daw wala sa panahon ni BBM. Nasa panahon ng Duterte. Nililigaw niyo taong bayan. Kung may korupsyon ng Duterte, di may korupsyon, ikulong, palagutin ng mga Duterte. Kasuhan niyo si Duterte sa dahig. Pero wag niyo kalimutan naman, itong 2022, ang nakaupo na si BBM. May karapatan din naman ng taong bayan na magsalita. Tama, mali. Sa alin yun? Sa anong paraan magsasalita? Sa saloobin niya. Pero wala tayong panawagan na na panghihikayat sa kapwa natin. Yun ang sedition. Yung, tara, lumabas tayo, mag-alsa tayo, ganyan tayo, babagsak natin. Yun ang sedition. Pero kung halimbawa, nasa Facebook ka, nasa rally ka, manawagan ka na, ganito gawin mo. Panawagan ng taong bayan. Si Saldi ko, i-cancel mo passport. Yung ba, obstructionist? Obstructionist sa mga vlogger nila yun hindi kalaunan pala si Saldi ko kumanta. Di tama pala taong bayan. Na dapat pala, una pala, kinancel na passport ni Saldi. Bakit ayaw? Isa pang panawagan. Panagutin ang mga korupsyon at itawag sa Blue Ribbon. Ipatawag sa CICI. Yung ba obstructionist? Yung ba inciting to sedition yun? Ang inciting to sedition, alam ko pagkakaalam ko hali kayo, pumunta kayo, magdala kayo ng armas. Yun ang inciting to sedition. Pero pag walang ganon, hindi naman siguro yun sa batay sa binasa natin. Kaya nga tanong ko sa inyo part ba rin ba to ng inciting to sedition? Itong nangyayari, itong pagsasalita ng tao na para sa mamamayan? Hindi naman pagsisisi, hindi naman sinisisi sila Pinupo na lang yung mga mali. May nagsalita pa di ikaan niya. Ba't mahanap kayo ng due process ngayon kay Pocis? Ba't sa panahon ni Duterte, wala naman kayong due process patas lang. Ibig ko palang sabihin, yung mali yung ginawa ni Duterte, ipananapal mo yung mali ngayon. Ibig sabihin, yung kasinungalingan, idadahilan mo isa pang kasinungalingan. Yung ba yun? Ganun bang teknika yun? Parang si Claire na rin. Kayo nga, ginawa ng mga Duterte niya, walang due process Ibig nyo palang sabihin, kung itong si Pocis hindi dumaan sa due process pala, okay lang kasi nakarang administrasyon wala din due process. So gumaya na rin kayo sa mali. Kung mali pa si Digong, hindi mali na rin kayo. Tama? Tanong ko lang. Di ba? Ayan Sabi nito ni General totoo to ito totoo to, realidad to. Sa mga vlogger ng BBM. Ito, realidad to, sagutin nyo to. Alam ko din kasi ginawa sila, para sa akin kinreate sila. Wag naman sana. Kaya lang ba kayo kinreate na bilang vlogger? Dapat, kaya kayo kinreate, i-promote nyo si BBM. Hindi sa parang bumoto.
doon sa mga ginawa niya. Ano ba ginawa ni BBM na proyekto? Ano ginawa niya para sa tao, sa mga serbisyo? Yun ang gawin nyo. Hindi yung para DDS, but usigin nyo mga DDS. Hindi nyo pinatatanggol yung taong bayan. Kaya tanong ko lang sa inyo, kaya ba kayo ginawang mga vlogger ni BBM? Para ipagtanggol? Para lahat ng lumalabas nagsasalita? Anuhin nyo? Kayong mga vlogger? Sige nga. Minsan ba kayong mga vlogger kayo, sinabi nyo na ba na sa amo nyo na imbestigahan nangyayari ngayong flood control? Maging transparency. Pag lumabas to si Cabral Files, hindi totoo yan. Pero gusto nyo transparency, pabor kayo. Pag lumabas si Gutesa, hindi totoo yan. Pero gusto nyo transparency. Alam ko sa transparency, lumabas man ang isang tao, totoo man o hindi ang sinasabi niya, iimbestigahan for transparency. Tama, mali. Kaso wala nangyayari, nakikita eh. Di ba? O ito, painggan natin to, si Topacio. Painggan natin to. Wala naman daw yung personalan. Kapag nahuli lang yung utos ng court, ano po masasabi mo nito? Wala naman po nagsasabing personal. Hindi naman po natin na sinisisi si General Nartates, ano? Ang amin po sinisisi ang executive branch na wineponize nila ang Department of Justice upang i-persecute, tuligsain ang mga sa tingin nila ay kalaban ng gobyerno. Kaya nga po, uulitin ko po yung sinabi ko kanina, nagpapasalamat po ako kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at tinupad niya yung kanyang pangako na magpapakulong siya soon. Pero mali ang kanyang pinakulong. Sa halip na yung mga magnanakaw ang ipakulong niya, yung mga naghahabol sa magnanakaw ang pinakulong niya. So thank you po, Mr. President, for keeping your promise. Kaya lang, mali pa rin po. Pero sir, sabi po, nag-a-aklas na meron daw pong hinihikayat na pag-a-aklas daw po si Pokis sa Santahang Almas po. Hindi na po kami kaya maaari magsalita dyan sapagkat the matter is with the courts and we are now covered as lawyers by the sub judice rule. So, hintayin na lang po natin yung magiging kapasyahan ng ating hukuman. Ayoko nang sagutin yan because hindi naman ako authorized. Let us respect his right to privacy. I understand he was with his family, so let's leave it at that. Anyway, hindi naman po importante kung saan siya galing. Ang importante, saan siya dinala pagkadating niya sa Pilipinas. So, kailan po yung kaso? Magkano po ang bail? 48,000 po ang bail. Medyo mabigat para sa isang retired na general na pensyon lang. Kasi hindi naman po kontratista, hindi naman po congressman yung aming kliyente. So mabigat po para sa isang retirado na pensyon lamang inaasahan na magpiyansa pa ng 48,000. Papakawalan din siya, sir, after magpiyansa. I-turn over ko na kayo kay General Attorney Virgilio Garcia. Ito, general pa rin to ha. General pa rin to. Marami ng general nagagalit eh. Yeah? Kaya isa natawagan ako ang pansin eh. Kung babasahin mo isa-isa yung mga ano niya, ito sabi ko sa'yo dati pala siyang Yusek, hindi siya, Yusek pa rin siya, pero dating Yusek nga lang. Hindi na siyang Yusek ngayon. Dati siyang Yusek, si Lorraine Badoy. Nasasabi niya na Lunes ay darating ang warrant of arrest. Yun na nga, totoo na nga. Ibig sabihin, may alam talaga siya sa loob. Ibig sabihin, alam niya siguro kung siya susunod na uhulihin. Di ba? Siguro pa may papaputok kaya naman ng bagong para pagtatakpan. Kasi parang lumalabas yung sabi ng netizen, panakip daw butas dun sa mga nangyayari ngayong flood control issue, uhulihin ng ganyan. Pag mahuhuli na, malapit na sila masukol, may ilalabas na silang bagong kakaibang bonggang-bongga. Si Bato, huli na nila. Parang gano'n, ya? No. Yun. Na-comply natin yung requirements. Kasi binasa ko lahat ng ni Pokis no? Ang nasa likod ng trilyong pisong korupsyon ay malaya nakakalakad. Habang ang mga kalaban ng politika ang sinampa ng kaso, anong klaseng hustisya ang pananagutan ito? Kayo nakapansin, yung mga vlogger, nagbubulag-bulagan kayo. Lahat na lang ba lumabas? Lahat? Obstructionist sa inyo? Lahat na lang lumabas, sasabihin nyo, sinungaling? Kung lahat sinungaling, tandaan nyo hindi pwede maglabas ng peke, hindi mo pwede sabihin peke ang isang bagay kung hindi mo alam ang tunay. Tama? Hindi mo pwede sabihin na lahat ito sinungaling kung hindi mo alam ang katotohanan. Dapat alam mo, inilabas mo. Ano ang katotohanan? Sino ang korupsyon? Kung lahat para lumalabas ito ay lahat lumabas mula sa simula kay Senator Rodante Marcoleta, hanggang ngayon ay sinungaling lahat sila. Nasaan ang katotohanan?
Alam mo, sagot nila, wala naman daw talagang korupsyon ng BBM. Nasa administrasyon Duterte pa ang korupsyon. Wow! Kaya ibig sabihin, yung pumirma ngayon ng budget si BBM, kapag ba nagkaroon ng korupsyon ulit, etong 2026 na to, na siya pumirma, kay Duterte nyo pa rin ba sisisihin? Sagot kayo. Kay Duterte nyo pa rin sisisihin? Siyempre, sagot kayo, hindi na. Ganon din naman yung 2025 eh. Siya rin ang pumirma eh. Ba't nyo sinisisi si Duterte? Siguro yung mga nakaraang mga taon ni Duterte, may mga tiwaling gobyerno rin na nakurakot. Na hindi yan napansin siguro ng gobyerno. Di ba? Pero ang usapan niya, yung mahalaga yung ngayon. Di ba? Kayo sumagot. Sige, kayo sumagot, hindi ako. Oh. Kaya ito, trilyon. Ito ba inciting to sedition? Tanong ko lang sa inyo, ito na ba ang inciting to sedition ngayon? Ang magbuyag? Ito na ba ang sinungaling sa inyo? Si Barsaga, bili mo si Eli San Fernando, tinira niya si Bato de la Rosa. Tinira niya, hindi daw napasok sa Senado. Tapos nung nakita nagpa-picture si Eli San Fernando, si Barsaga at si Libiste sa isang restaurant, ha? Alam mo sagot nila, DDS na rin to si Eli San Fernando. Ang hilig nyo kasi, kinreate kayo bilang tirahan yung DDS. Kaya lahat ng pupula sa inyo, gagawin yung DDS. Tama, mali. Baka nga pati yung nasa Amerika, pag pinuna kayo, sabi nyo, DDS din yan eh. Lahat gagawin yung DDS kasi hindi na kayo makasagot. Hindi kayo makausad. Kaya gagawin nyo, DDS yan. Sabi na nga ba, confirm, DDS yan eh. Kahit hindi naman. Di ba? Meron niya eh. Pinagmumura na si Sara Duterte. Hindi na pinagmumura. Nilait-lait na si Sara Duterte. Inusig-usig na niya. Ngayon, yung bumaliktad, sinabi ba naman nila, DDS yan. DDS yan. Alam niyo sino yon? Si Saldico. O, di ba? Biruin mo si Saldico, ginawang DDS nila. Di ba? Saan ang katwiran? Ng court, no? Yung mga document requirements at makapag-post tayo ng cash bail na 48,000, ine-expect natin na yung order of release i-issue ng korte. Hopefully, very soon para hindi niya na kailangang matulog sa kulungan. Actually, alam niyo, gusto namin yung paalam sa inyo. Originally, we planned this to be very quiet. Ayaw namin ng ganito na gusto lang namin na pagdating niya, very quiet, we arranged with the arresting team ng Quezon City, CDU. Quiet lang. Aresto siya, dalhin siya sa Camp Karingal, ipoprocess namin yung bail. Walang masyadong bruhahan ganito. Pero sila na yung nagpalaki ng issue na naging ganito na. So, wala kaming magagawa. But, you know, hindi ito kasi magandang reflection sa Philippine National Police. And I hope that under the leadership of General Nartates, hindi magiging lalabas na abusive yung ating Philippine National Police. No? Kasi unang-una, sabi, binasahan ng Miranda rights. Binasahan mo ng Miranda rights. Unang-unang sinasabi doon, you have the right to counsel of your choice. Oh, andun kami, nag-i-insist kami, we want to talk to our client. Ayaw kami pagbigyan. So that was violated right there. Unang-una violation yung agad yun. Constitutional right po ni Attorney Pokis, ni General Pokis, na makausap ang kanyang mga abogado na nandoon na nag-i-insist na kakausapin namin ang kliyente namin. Siyempre, we want to make sure saan ka dadalhin, anong gagawin sa di ba? We want to make sure that our client will be transported safely at saka kung saan dadalhin. Wala naghabulan kami, hindi namin alam kung saan so that was violated. And hindi namin pwedeng palagpasin yung violation na yun. Sir, ibig sabihin, sasampahan niyo yung kaso. Natural. Oo. Administrative. Kung may criminal, pati criminal. So, pero definitely hindi namin palalagpasin ito. Dahil hindi naman pwedeng i-violate nyo ng i-violate ang constitutional rights ng ating mga parang mamamayan. nakita ko ngayon, Hindi naman pwedeng mahidnap. Parang bendalo lagi no nangyayari, no? Tanong kaya nga sa inyo, nasa Constitution ba ito ng Pilipinas? Na pa nagsabi ng BBM resign is inciting to sedition na kagad. Sagutin nyo nga, kayong mga vlogger dyan, sige nga, yung mga abogado dyan, sagutin nyo nga kung tama yung ano ko. Na manggidna, pati palipad nyo sa kung saan yung taong Pilipino, hindi po pwede yung ganun. Meron po tayong batas na kailangan nating sundin. Sila po dapat ang nagpapatupad ng batas. Hindi sila yung lumalabag sa batas mismo. And we do not go through the exercise of
breathing rights pagkatapos ay iba-violate mo right na yan. Hindi pwede yun. Attorney, kamusta si, Sir Poki? Ay, he is okay. Medyo lang, alam mo, siyempre, kasama mo, asawa mo, yun, nag-aalala ka na, siyempre concerned din. Siyempre, marami, alam mo, ito si isang general, pato general din nagalit na. What if pa kaya, hindi ko alam iba pang general na mga ka-batchmate siguro niyan, magagalit din. Baka mapasugod bigla dyan sa Kamparami. Hindi naman, di ba? Siyempre, di ba? Alam mo, pagdamay sa isang kabaro, di ba? Na alam, maliban nila kung ikaw ay nagbubulag-bulagan. Pero kung ikaw ay nasa serbisyo, makikita mo naman yung ginawa ni Pokis eh. Yeah? Hindi naman talaga, ako para sa akin kayo na ayoko sumagot, pero kayo sumagot, inciting to sedition yun? Siya doon sa how the wife would feel, no? Pero si General Pokis he's been through a lot all his life, serving this country. Medal yan eh. Oo. Kung siya lang, yung sarili niya, kaya niyang i-handle yun. Pero yun, siyempre, andyan yung asawa mo na nag-aalala sa'yo. Alam mo naman yung mga lalaki, lalo na pagka kayo ay, you think about yung how they're feeling para hindi naman sila Ano lang po yung pahayag na po dito sa inciting to sedition na kinakaharap niya? Hindi namin mapaniwalaan itong inciting to sedition eh. Sana ibang kaso na lang ikinaso nila eh. Kasi, alam ninyo, Pwedeng paninirang puri, kasi di ba sinabi niyang bangag, pwedeng alam ko parang paninirang puri, pwedeng cyber live, pwedeng di ba? Kung sa Facebook niya pinost yun, lahat. Pero inciting to sedition, naguguluhan din ako eh. Kung ito ba ay inciting to sedition talagang ginawa niya eh. Para ba lumalabas, bendalo ba to? nagretiro yan sa serbisyo. More than 30 years na nagsilbi para sa bayan. Para manatili. Ang tanong, asan si Cabral? Hindi ba kaya itong araw to libing ni Cabral? Sabi ng iba, chismis libing ata ni Cabral to. Pero asa na? Ipinalit yata si Pokis. Panakip yata si Cabral sa paglibing. Chismis na naman yan. Yung integridad ng ating bayan para yung katahimikan at katiwasayan ng buhay ng ating mga mamamayan ay mapanatili natin. Pagkatapos nag-retire ka at saka mo guguluhin ang taong bayan at saka ka maging incite. Alam niyo ba inciting to sedition? Bubuskahin mo yung mga tao para magalit at na mag-alsa sa laban sa gobyerno. Meron ba naman sundalong gagawa ng ganon? Hindi. Correct. Kaya nga sinasabi namin, kami pinaliwanag na namin una pa lamang. Ang gusto naming mangyari, we respect, we obey, and we protect the Constitution. Palagi po kaming sang-ayon sa batas. Lahat ng ginagalaw namin, lahat ng ginagawa namin, ayaw po naming lumabag sa batas dahil meron naman tayong batas na pwedeng sundin. May patakaran na dapat na ginagalang natin. Pagkatapos, inciting to sedition. Pag nabasa po ninyo yung complaint, 1+1 Oh, no, really. I mean, gusto niya ng kopya, bigyan namin kayo ng kopya. 1+1, hindi talagang Parang 1+1 equals 3. Oh, parang gano'n ang sagot nila pinilit lang Hindi, tapos binigyan namin na nag-motion for reconsideration kami. Siguro, nung mag-file kami ng counter affidavit, may decision. May resolution yung fiscal's office. Nag-file kami, ganyan kakapal yung pinal namin. Ang dami namin sinabi, bakit hindi pwede yung inciting to sedition? After 2 days, nakapile na sa korte. May due process ba yan? Hindi pwedeng, sabi nga ni Atty. Topacio, you have weaponized the DOJ, you have weaponized the Philippine National Police against your citizen. Hindi po pwede yung gano'n. Hindi po kami lumalaban sa gobyerno dahil gusto namin nilalabanan namin yung pinaglalaban namin yung karapatan nating lahat. Igalang ninyo. Wala na tayong constitution pagka ganyan, wala na tayong sinasamba. General, kung makasabad lang, sorry to interrupt. Sige po. Isa pang puntos na gusto kong gawin, December 5, yung warrant, isa-serve nila holidays, itataon pa nila long holiday para hindi makapiyansa. Fortunately, our client was abroad, hindi siya naabutan. Can you imagine kung sinerve yan ng walang korte? Di natulog yung tao ng New Year sa kulungan. At palagay ko sinadya yan Kasi December 5 yung warrant Ba't isa-serve kung kailan walang korte at long holiday? I mean, hindi kami pinanganak kahapon. Alam na namin yan style mo bulok yan Okay. Attorney, yun lang po yung resignation.
I'm sorry? I'm General Virgilio Garcia. Retired. Lawyer din. Judge advocate po. Jago dati. General. abogado natin. Jago. Hindi, iba siya, no? Siya, Jago. Sila, Rigodon. Iba naman. Wala akong sinasabi, ha? Thank you, attorney. Alam niyo, kung ang sila, Okay, hanggang dito lang po muna tayo mga kababayan natin. No? Basta ito lang po natin na ayon sa chismis niya daw, kaya hinuli to 2 lang sa pagpirma ng GAA ng 2026 budget na kasama yung flood control para walang maingay, doon mapunta yung ingay kay Romeo Poquis. O isa pang chismis na nababalitaan na baka daw libing ni Cabral, hindi mapansin. Hindi natin alam kung libing ni Cabral. Wala tayong balita kung ano ba si Cabral eh. Nilibing na ba? Binurol ba? O nandyan ba sa bahay? Naka-cremate? Saan ba? Ano ba? Karapatan na malaman ng taong bayan yon, di ba? Ano ba? Isa sa mga naglalaro sa amin, kaya ba pinag-resign para pag nawala kunwari? Halimbawa, para hindi nahanapin kasi private citizen na siya, hindi na siya public servant. Ganun ba yon? Maraming tanong eh. Kailangan dapat makita, di ba? O, ito lahat, panaginip ko lang, lahat opinion ko, Chorya. Paalam sa inyong lahat.